Sa kanyang career na nagtagal ng mahigit 20 years, nakilala si Marquez bilang isang mabilis na boxer, napakahusay sa mga combination at magaling kumounter. Nakilala din siya dahil sa kanyang toughness at hindi siya natalo sa laban sa pamamagitan ng stoppage. Kabilang sa kanyang kilalang mga laban ang kanyang 4-fight saga kay Manny Pacquiao at ang kanyang laban sa kapwa Mexican na si Marco Antonio Barrera. Pero ano ang mga pinagdaanan ni Marquez bago siya nakilala sa mundo ng boxing? Kaya sa video natin ngayon, kilalanin natin ang minsang naging karibal ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, si Juan Manuel Marquez. Si Juan Manuel Marquez Mendez ay ipinanganak noong August 23, 1973 sa Iztacalco, Mexico City, Mexico. Isang magulo at mahirap na lugar. Marami noon sa kanyang mga kaibigan ang sumali sa mga gang violence, kaya hindi naiiwasan na mabawian sila ng buhay. Habang siya naman ay nagpatuloy sa pagboboxing. Nagsimula siyang mag-practice ng boxing sa edad na 8 years old kung saan ay naging inspirasyon niya ang training ng kanyang ama. Sinabi noon ni Marquez na siya ay magaling na estudyante at gustong-gusto niya ang mga numbers. Kaya nag-aral siya at naging accountant at nagtrabaho siya sa ilang ahensya ng gobyerno. Pero hindi niya pinagpatuloy ang kanyang trabaho dahil nag-focus siya sa kanyang boxing career. Si Marquez ay may amateur record na 82-4 na may 72 na panalo sa pamamagitan ng knockout. Sa kanyang professional boxing debut noong May 29, 1993 noong siya ay 19 years old pa lamang, natalo siya sa pamamagitan ng disqualification kay Javier Duran. Si Marquez ay nanatiling undefeated sa loob ng 6 na taon, compiling 29-1 record na kinabibilangan ng mga panalo niya laban sa mga future champion na sina Agapito Sanchez, Julio Carvacho at Alfred Cote. Noong 1997, nanalo si Marquez ng WBO-NABO featherweight title na 7 beses niyang dinipensahan. Sa panahong ito, siya ay nirefer bilang best fighter without a world title. Noong 1999, nakalaban ni Marquez si Freddie Norwood para sa WBA featherweight title. Na-knockdown si Marquez sa second round. Pero sa round 8, tinamaan si Norwood kung saan ay natukod niya ang kanyang glove sa canvas. Pero ito ay hindi tinawagan ng referee na knockdown. Sa 9th round, umiscore si Marquez ng knockdown pagkatapos ng 2-punch combination. Pero sa huli, natalo si Marquez sa pamamagitan ng kontrobersyal na unanimous decision. Ayon sa HBO Punch Stat, si Norwood ay nakapag-landing ng 73 of 290 na suntok, habang si Marquez naman ay 89 of 444. Noong November 20, 1999, nakalaban ni Marquez si Remigio Molina at tinalo niya sa 8th round. Noong 2000, tinalo niya ang dating kampiyon na si Daniel Jimenez. Tinalo niya rin ang future champion na si Robbie Pedden sa 10th round at nakuha niya ang NABF at USBA featherweight title. Sa kanyang pangalawang laban para sa isang world title noong February 1, 2003, tinalo niya ang former 4-time featherweight champion na si Manuel Medina at nakuha niya ang bakanting IBF featherweight title. Pagkatapos ay tinalo niya si Derek Gainer sa huling bahagi ng taon sa isang unification bout at nakuha niya ang WBA featherweight title. Noong May 2004, nilabanan niya ang Lineal and the Ring featherweight champion na si Manny Pacquiao sa isang laban kung saan na-knockdown siya ng 3 beses sa first round. Na-outbox ni Marquez si Pacquiao sa natitirang bahagi ng laban na natapos sa isang kontrobersyal na split decision draw. Ang final score ay 115-110 para kay Marquez, 115-110 para kay Pacquiao at 113-113. Ang judge na si Bert Clements na umiscore ng parehong 113 ay kalaunan umamin na nagkamali siya sa scorecard dahil na-score niya ang unang round bilang 10-7 pabor kay Pacquiao sa halip na ang karaniwang 10-6 para sa 3 knockdown round. Noong September 18, 2004, ginawa ni Marquez ang kanyang unang appearance sa pay-per-view kung saan ay undercard sila ni Orlando Salido sa laban ni Bernard Hopkins at Oscar De La Hoya. Noong 2006, natalo si Marquez via unanimous decision sa undefeated Indonesian boxer na si Chris John sa Indonesia para sa WBA Featherweight Championship title. Ang pagkatalo ay humantong sa pagtanggal ng Ring Magazine kay Marquez mula sa pound for pound. Noong huling bahagi ng 2006, nakuha ni Marquez ang interim WBO Featherweight title sa pamamagitan ng pagtalo sa Thai boxer na si Therdsak Jandaeng. Ito ay dinipensahan niya laban sa Filipino boxer na si Jim Rex Haka sa pamamagitan ng 9-round knockout sa Hidalgo, Texas. Noong March 15, 2008, natalo ni Marquez ang kanyang super featherweight title kay Pacquiao sa pamamagitan ng split decision.
Siya ay na-knockdown sa third round at ito ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Pagkatapos ay umakyat si Marquez sa lightweight division upang labanan ang The Ring lightweight champion na si Joel Casamayor. Tinalo niya si Casamayor sa 11th round matapos ang 2 knockdown at nakuha niya ang kanyang 6th world title sa 3 magkakaibang weight classes. Pagkatapos ng panalo, ni-rank ng The Ring si Marquez na pangalawa sa listahan ng pound for pound at ni-rate siya bilang number 1 boxer sa lightweight division. Noong February 28, 2009, tinalo ni Marquez ang former WBA, WBO at IBF lightweight champion na si Juan Diaz sa pamamagitan ng isang knockout. Sa panalong ito ay nadepensahan ni Marquez ang kanyang The Ring lightweight title at nakuha niya ang bakanting WBO at WBA super lightweight title. Ang laban na ito ay pinangalan ng Fight of the Year para sa 2009 ng The Ring magazine at ESPN.com. Pagkatapos ng laban, nagpahayag ng interes si Marquez na labanan si Floyd Mayweather Jr. Umakyat si Marquez sa welterweight division at nilabanan niya ang undefeated pound-for-pound champion na si Floyd Mayweather Jr. Ang laban ay nakatakdang maganap sa 144-pound catchweight noong July 18, 2009 sa MGM Grand Garden Arena. Ngunit na-postponed ito dahil sa rib injury na natamo ni Mayweather. Ang laban ay na-reschedule at ginanap noong September 19, 2009. Naging kontrolado ni Mayweather ang laban. Ayon sa CompuBox Punch Stats, 19% lang ang naglanding na suntok ni Marquez. Pinatumba ni Mayweather si Marquez sa second round at nanalo si Mayweather sa laban sa pamamagitan ng unanimous decision. Ito ang ikalimang non-heavyweight fight sa kasaysayan ng boxing na nakabenta ng higit 1 million pay-per-views. Ito rin ang kauna-unahang laban na nakabenta ng higit sa 1 million na PPV nang hindi na featured si Oscar De La Hoya. Makalipas ang 2 buwan, nakabenta ang labang Manny Pacquiao versus Miguel Cotto ng 1.25 million PPV. Pagkatapos ng kanyang laban kay Mayweather, sinimulan niya ang negosasyon para sa isang rematch kay Juan Diaz. Ang Marquez-Diaz rematch ay naganap noong July 31, 2010 sa Mandalay Bay. Nakataya sa laban na ito ang mga title ni Marquez. Pero bago ang laban, nag-order ang WBO na kung sino ang mananalo ay makakaharap ang mandatory challenger na si Michael Katsidis. Nanalo si Marquez sa laban sa pamamagitan ng unanimous decision. Pagkatapos ng Diaz rematch, sinabi ni Marquez na interesado siyang ituloy ang ikatlong laban kay Manny Pacquiao. Pero nakalaban muna ni Marquez ang mandatory challenger na si Michael Katsidis. Sa kabila ng pagka-knockdown niya sa third round, bumalik si Marquez at tinalo si Katsidis sa pamamagitan ng 9th round TKO para mapanatili ang lightweight belts. Sa post-fight interview, muli niyang ipinahayag ang kanyang interes sa ikatlong laban kay Manny Pacquiao. Si Marquez ang oldest world champion sa kasaysayan ng lightweight division. Noong January 4, hindi na kinilala ng WBA si Marquez bilang kanilang super champion dahil sa kanyang 18 months nang hindi lumalaban sa isang mandatory challenger na required ng organization's rules. Umakyat si Marquez sa light welterweight division upang labanan si Licar Ramos noong July 16, 2011 sa Mexico. Itinuring itong tune-up fight bago ang kanyang ikatlong laban kay Manny Pacquiao. Ang laban ay tumagal lamang ng 1 round kung saan nanalo si Marquez sa pamamagitan ng technical knockout. Maraming mga eksperto ang nagtanong kung si Ramos ba ay tinanggap lang ang laban at nagpatalo ng sadya para pagmukaing malakas pa rin si Marquez kahit ilang buwan nang hindi lumalaban. Naniniwala ang mga fans ni Marquez na si Marquez ang nanalo sa laban. Ang ilan sa mga audience ay nag-react sa naging resulta sa pamamagitan ng paghagis ng pagkain, beer at ice. Ang isang lata ng beer ay tumama sa isang ringside writer pero mabuti na lang at walang injury na naitala. Sa kanilang pang-apat na laban para sa WBO's Champion of the Decade belt, tinalo ni Marquez si Pacquiao sa pamamagitan ng isang knockout. Pinangalanan ito ng The Ring magazine na Fight of the Year at Knockout of the Year at International Fight of the Year ng British website na BoxRec. Si Marquez ay pinangalanan ring International Fighter of the Year. Noong October 12, 2013, nilabanan ni Marquez si Timothy Bradley sa isang laban na tinawag na The Conquerors para sa kanyang WBO welterweight title sa Thomas & Mack Center sa Las Vegas, Nevada. Pero natalo si Marquez via split decision. Sa post-fight interviews, sinabi ni Bradley na, "I gave him a boxing lesson. He couldn't touch me. I had complete control." At ito naman ang sagot ni Marquez. "I clearly won. I have been robbed 6 times in my career.
You don't have to knock down the other guy to win the fight. Noong May 17, 2014, sa The Forum, sa Inglewood, California, bumalik si Marquez para lumaban sa welterweight bout kalaban ang former WBO Junior Welterweight Champion na si Mike Alvarado para sa WBO International Welterweight title. Rin si Marquez sa 9th round. Pagkaraan ng halos 3 taon, inihayag ni Marquez na siya ay papasok sa camp. Inihayag rin niya na magkakaroon siya ng laban sa katapusan ng April 2017. Ayon sa trainer na si Ignacio Beristain, planong bumalik ni Marquez sa Toluca, Mexico noong June 24, 2017. Tapos ito ay naging August 19 dahil sa hindi available ang mga venue para sa petsang iyon. Pero noong August 4, 2017, pagkatapos ng kanyang 21 years career, inihayag ni Marquez ang kanyang pagre-retiro mula sa professional boxing. Sinabi niya ito sa ESPN Deportes TV show na Golpe a Golpe. Today is a special and sad day for me because I'm announcing my retirement. The injuries pushed me to make this decision. It hurts, but I believe the right moment to put an end to my career has arrived. I would have loved to do a final fight to say goodbye inside the ring, but I have to listen to my body, and it was telling me that the right moment to stop boxing is now. Tinapos niya ang kanyang boxing career na may record na 56 wins, 7 losses, 1 draw, at may 40 knockouts. Sa ngayon si Juan Manuel Marquez ay nagbo-broadcast ng mga laban. Kasama niya sa broadcast team ay sina Marco Antonio Barrera at Ricardo Celis. Alam niyo ba? Si Marquez ay nagkaroon ng appearance sa 2005 video game na Fight Night Round 2.